ng kaso ni Digong sa ICC, plunder at impeachment case laban kay Sara Duterte. Di ba niya, Mr. Maravillas, hindi pa man na pag-usapan. Kaya nga pag-usapan natin. Probe of Villanueva, others in flood control mess, moving, sabi po ng DOJ. Tapos sila ngayon, yan o, 3 corruption cases against Villanueva, desisyon ng ICC sa pre-trial chamber 1. Noong January 26, 2026, itinakda na ng ICC pre-trial chamber 1 na may sapat na batayan para ituloy yung kaso kay Digong, crimes against humanity. So ito yung mga malagang puntos na dapat na maintindihan natin, yung case fitness niya. Ang mga naghain nito, kabilang si dating Senador Antonio Trillanes, saka yung nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O di anoan niya, Mr. Maravillas, yung magandang topic ngayon. Pag-usapan natin yung sufficiency in substance ng kaso ni Digong sa ICC, plunder at impeachment case laban kay Sara Duterte. Di ba niya, Mr. Maravillas, hindi pa man na pag-usapan. Kaya nga pag-usapan natin, hindi pa na pag-usapan doon sa sa Committee on Justice. Pagka hindi na i-refer sa Committee on Justice, idiretso na sa Senado. Kaya yung mga balita kasi kanina, dapat daw i-fast track. Fast mode. Gigil na po yung mga senador. Ang gigil man lang niya, Mr. Maravillas, si Tito Soto. Yung iba hindi pa nagsasalita. Pero pag nakita nila mga kababayan na, sabi ko nga kanina, bakit pa bibigyan ng pagkakataon ng mga senador na maging kalaban pa nila sa 2020 election si Sara? I-convict na ninyo. Napakabigat ng ebidensya laban sa Vice Presidente. Kitang-kita po. So pag-usapan natin yung plunder case at saka yung impeachment, sufficiency and substance. Malaman at 142 billion ni Chis Escudero. Yung insertions na sabi ni Tito Sen, hindi niya po pwede. Kontra si Tito Sen, mga kababayan. Doon sa mga sabi, gustong tanggalin sa report, partial report na nag-leak, yung pangalan ni Chis Escudero, ni Jinggoy, at saka ni Joel Villanueva. Oppose si Tito Sen. At ito yung latest ngayon, mula naman to sa DOJ. Probe of Villanueva, others in flood control mess, moving, sabi po ng DOJ. Tapos sila ngayon, ayan o, 3 corruption cases against Villanueva for his alleged involvement in anomalous infrastructure projects are now up for resolution, sabi po ni Justice Undersecretary Polo Martinez sa press conference. Evidence and affidavits from certain individuals and investigators have been gathered by a panel of DOJ prosecutors who will determine whether there is prima facie evidence against him, sabi po ni Martinez. All 3 cases where Villanueva is a respondent involved projects identified with contractors, Wawa Builders and Top Notch Catalyst Builders Incorporated, sabi po niya. The senators co-respondents were identified as Giginto Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. in 2 cases, a former Senator Bong Revilla in one of the cases. Cruz is the former representative for Bulacan's 5th District in the House. The common correspondents in all 3 cases are dismissed Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, who is now in the Witness Protection Program, and his assistant engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza. Yes, si Soto po, tama ito. Si Tito Sen opposes dropping Escudero Villanueva Estrada from draft Blue Ribbon Report. Malinaw sa mga ebidensya sa testimony po. Sabi talaga po, you see, gustong salamangkay ng mga barkada ni Chis Escudero sa minority. Gustong salamangkayin po yung Blue Ribbon Committee Report. Nag-leak na po. Pag tinanggal niyo yan dyan, isusumpa kayo ng taong bayan, baka mag-people power laban sa Senado. Kasi cover up yung ginagawa nila. So there is sufficiency in substance, mga kababayan. Doon sa ICC, kay Digong, sa mga akusasyon, sa plunder case, kay Sara at saka sa impeachment complaints. At dito naman po sa pagkasabit ng mga senador, sa flood control mess, lalo yung insertions, 142 billion insertions.
comes now the recommendation for a case of plunder laban po sa 3 senador muna. Madadagdagan pa yan. So ang usaping ito hindi gawa-gawa. Hindi po siya aka-aka, hindi siya political noise. Ito ay legal proceedings at verified complaints na dumaan po sa tamang proseso. May jurisdiction, may testimonya. May daloy ng pera at may pinagbatayang mga ebidensya. So isa po yung pamantayan na ginamit dito. Kapag sapat ang ebidensya, sapat ang kaso. Sufficient nga in substance. Mga kababayan, hindi tulad ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo, binasura, walang sustansya. Yun ang politika talaga. Ang description ng ating Pangulo, it's just a distraction na niya. At nagpasalamat siya sa committee level ng Committee on Justice, binasura na po yung 2 impeachment complaints laban sa kanya. Pero sa impeachment laban kay Sara, wala niya akong reaksyon dyan. Alam ng Congress kung anong gagawin. Para lang sinabi ng ating Pangulo, bala na kayo dyan. Alam na ninyo, alam nga naman, paligtasin pa ninyo yan si Sara. Di ba? So ngayon, isa-isahin natin yung kaso. Una yung kay Digong sa ICC. Sufficient in substance po. Kaya no amount of pleadings. Laging reject si Kaufman. Desisyon ng ICC sa Pre-Trial Chamber 1 noong January 26, 2026 itinakda na ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na may sapat na batayan para ituloy yung kaso kay Digong, Crimes Against Humanity. So ito yung mga malagang puntos na dapat na maintindihan natin. Yung case fitness niya, tinanggihan ng ICC ang depensa ng cognitive impairment. Pinagtibay na si Duterte ay fit na dumahok sa proseso. In-schedule na yung confirmation of charges sa February 23, 2026. Sa klaw ng investigasyon, November 1, 2011 to March 16, 2019. Sa klaw ang panahon bilang alkalde ni Digong at saka yung Pangulo na siya ng Pilipinas. Ano yung batayan? May reasonable grounds ang prosecution na si Duterte ay may pananagutan sa mga pagpaslang na itinuturing na crimes against humanity. So ito yung legal reality mga kababayan. Ang sufficiency in substance, sufficient in substance, threshold siya ng ICC. Ibig sabihin, lampas na sa haka-haka at handa na sa confirmation of charges. Kaya hindi lumusot lahat ng mga pleadings. Reject po. Malakas yung reklamo at yung palusot nila para hindi matuloy ang trial, hindi umubra. Mahina. Lahat lang kasi invento, gawa-gawa. Di ba po? O ngayon, dito tayo sa plunder at impeachment case laban kay Sara Duterte na sigurado sufficient in substance din po. Mga reklamong plunder at graft sa ombudsman. Hanggang January 2026, si Sara ay may maramihang kinakaharap na reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng misuse ng sobra sa 600 million na confidential funds noong siya ay nasa Office of the Vice President at Department of Education bilang Vice Presidente at DepEd Secretary. Ano yung mga detalye niya? As you know, ang mga naghain nito kabilang si dating Senador Antonio Trillanes, saka yung mga civil society groups. Ang alagang sangkot dito, 125 million noong 2022 at 500 million 2023 na confidential funds. 650 million sa kabuuang confidential funds ang involved. Then, 8 billion na aligasyon sa laptop overpricing sa DepEd. Kaduda-duda din yung bilis ng gastos ng 125 million sa loob ng 11 days. Systematic scheme paratang ng planado at paulit-ulit na diversion, mishandling at concealment ng pondo ng Office of the Vice President at saka ng DepEd. Ngayon, ano yung specific allegation? Mga picking pangalan sa liquidation tulad ni Mary Grace Piatos, malalaking cash deliveries mula sa confidential funds, unsupported expenses, kabilang na yung 15 million sa DepEd na walang sapat na dokumento, mislabeling ng gastos. Ano yung impeachment dimension nito? Ang mga paratang na ito ang naglatag ng legal na batayan para sa impeachment, betrayal of public trust, graft in corruption, at high crimes na dumaan sa verified complaints at konkretong ebidensya. Dumaan na to sa verified complaints mga kababayan kasi yung panibagong impeachment complaints na i-file, refiling man lang po yon. May mga idinagdag na lang
Sabi yung affidavit ni Madriaga. Tingnan natin yung pangatlo na impeachment complaint na sabi isasama na lang. Sa Monday daw ipafile. Yan ang sabi ni Laila de Lima. At ang sabi, mga kababayan ni Beatrix Luistro, pwede din anyang isama. At yung latest na statement ni Luistro, mga kababayan, mag-iingat daw sila ngayon sa fast-track impeachment laban kay Sara Duterte. Baka ma-technical ulit. Maulit yung dati. Next, dito tayo sa 142 billion sufficiency in substance din. Insertions na kinasangkutan naman po ni Chis Escudero. Ito yung plunder sa Blue Ribbon, mga kababayan. 142 billion DPWH insertions na sabi, ito ang kinasangkutan ni Chis. Konfirmasyon ni Ping Lacson. Kinumpirma ni Senate President pro tempore Ping Lacson ang draft Blue Ribbon Committee report na nagre-rekomenda ng plunder at iba pang kasong kriminal laban kay Chis Escudero batay sa testimonya na dokumentong at dokumentadong pattern sa DPWH flood control at infrastructure projects. Ang 142 billion grant insertion, si Escudero ay may 142 budget insertions. Ang top allocations na punta sa Bulacan, 12 billion plus. Sa flood control, 2.9 billion. Sa kalsada, 3.2 billion. Sa buildings, 3.6 billion. Sa street lights, 2.2 billion. So, ang Bulacan ay kabilang sa may pinakang maraming anomalya, ghost at substandard project. Ang pondo ay napunta po sa alam na ninyo. Kaya ito na ang balita, mga kababayan. Probe of Villanueva, others in flood control mess, mobbing, sabi ng DOJ. Galing yan doon sa insertions, mga kababayan. And that's the reason why nagkakagulo sila sa Senado. May attempt na tanggalin si Tito Sen. Nanindigan kasi si Tito Sen. Hindi lang sa impeachment forthwith, kundi, mga kababayan, dito sa report ng Senate Blue Ribbon Committee. Gusto nilang tanggalin si Tito Sen para, mga kababayan, proteksyonan si Sara sa possible impeachment at pati itong reorganization. Ang natanggal si Tito Sen, pati target nila si Ping Lacson. Palitan ni Marcoleta uli. At baguhin ang majority report, partial. Sabit si Chis, si Jinggoy, si Joel Villanueva. Kinontra ngayon, mga kababayan, ni Tito Sen. At hindi sila nagtagumpay, mga kababayan, na ikunita ang leadership ng Senado. Yan o. Soto opposes dropping Escudero, Villanueva, Estrada from draft Blue Ribbon report. Gusto nilang tanggalin. Iyon ang lumabas sa ebidensya. Di ba malinaw na cover up ang gusto nilang mangyari? There is sufficiency in substance sa mga ebidensya, mga kababayan, na naglilink sa kanila. Ito yung mga lumabas na detalye sa investigation. Sa Sorsogon, home province po ni Chis Escudero, 9.1 billion. Sa flood control, 1.1 billion. Sa roads, 3 billion. Sa bridges, 525 million. Sa buildings, 4.3 billion. Sa Davao naman, may 7.2 billion. Sino yung mga beneficiaries nito sa Davao? Alam na ninyo yung mga taga Davao na senador. So yan, mga kababayan, lahat lumabas sa testimony ni DPWH Yusek Roberto Bernardo noong September 2025. Direktang pahayag sa Blue Ribbon. Ang kickback daw, 20%. 20% ng humigit kumulang 800 million. So, 160 million lumalabas. Ang umano'y idinaan kay Maynard Ngo para kay Escudero. Ang bagman niya si Maynard Ngo, Chief CEO ng Cherry Mobile, tinukoy bilang middleman na tumatanggap sa Manila office. Ang modus, pagsumiti ng listahan ng proyekto para maisama sa GAA. Base sa testimony, yung meeting allegations 2023 nangyari ayon sa testimony ni Bernardo. Sa inorganisang meeting ni Ngo, sinabi umano ni Escudero, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako, sabihin mo kay Secretary, magbaba sa akin. So ano ang legal weight nito? May testimony, may daloy ng pera, may ugnayan ng proyekto at mambabatas. Ito yung classic elements ng kasong plunder. Kaya kinontra, inoppose, mga kababayan, yung pagtanggal sa committee report ng mga pangalan nila. Ni Chis, kinontra po ni Tito Sen. Abuhay si Tito Sen. So si Tito Sen, mga kababayan, ayaw niya ng cover up. Kung ano yung lumalabas sa mga investigasyon, dapat iyon na niya. Kung saan tayo, tulad ng posisyon ng ating Pangulo, kung saan tayo dali ng ebidensya. Kasi po, ang prinsipyo, mga kababayan, ng hustisya, due process dapat, hindi yan
wala mang personalan dyan, mga kababayan. Ngayon, i-review natin, balikan natin yung sa ICC ni Digong. Kasi summary ng ating discussion. Sa ICC, may jurisdiction at sufficiency in substance yung kaso po ni Digong, crimes against humanity. Kaya nangyari, tuloy, despite ng mga delaying tactics at palusot, tuloy na ang confirmation of charges. Tama pa. Sa ombudsman naman dito, mga kababayan, sa plunder case laban kay Sara Duterte, marami yung reklamo at may pattern, may mga dokumento. Kaya galaw-galaw, Office of the Ombudsman, huwag patatagalin, huwag palulumutan. Diba? Yan nga nating panawagan. Ano na? Gumagalaw ba yung final na plunder sa case sa Ombudsman? Ano na yung progress? Mag-report naman kayo sa ating mga mamamayang Pilipino. Ngayon, sa Blue Ribbon, alam na natin. Kasi ito yung pinag-uusapan ngayon, mga kababayan, mainit. May testimonya, may rekomendasyon laban po dito sa mga nabanggit na senador. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada. Nagugat ito, mga kababayan, doon sa 140 billion na insertions. Nang sabi, doon nangyari, kinuha yung mga kickback, alleged kickbacks, mga kababayan. Kickback allegation. So sabi natin, malinaw pa ulit-ulit. Kung walang ebidensya, walang kaso. Kung maraming ebidensya at mabibigat yung ebidensya, dapat may kaso. At dapat gumagalaw ang kaso. Kaya natutuwa tayo dito sa sinasabi ng DOJ. Yan ang ating inaasahan palagi, siyempre. Hindi po magkakagulo ang bansa dahil sa katotohanan. Magkakagulo tayo rito pag pinagtakban ninyo ang katotohanan. Hindi papayag ang mga tao. Baka nga sabi ng mga analyst, pag inulit pa ninyo dyan sa Senado, ang pag-cover up, baka magka-people power. O di ba? Punong-puno na sa cover up ang ating mga mamamayang Pilipino na ginagawa ninyo. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.